Ano ang mangyayari kung ang isang ambisyosong nagnanais maging top teacher sa lungsod ay makakasalubong ng top bully ng lungsod? Ang babae na ito ay si Min Jiangxi, isang babae na may matinding pangarap sa propesyon ng pagtuturo. Nabalitaan niya na ang bilyonaryong si Kim Han, na walang ibang ginawa kundi magpaulan ng pera, ay kumukuha ng guro na may sweldong 0 beses na mas mataas. Nagpasya si Jiangxi na makuha ang trabahong ito at magsikap na maging pinakamayamang guro sa buong mundo. Hindi niya alam, pagdating niya, si Kim Han ay nakikipag-ayos ng utang sa paraang walang awang, bagay na nagpatunay sa kanyang palayaw na black impermanence na nagpapataas ng ihi ng underworld. Si Kim Han ay napagkamalan pa si Jiangxi na isang babaeng paru-paro at sinabihan siya na bakit siya nagpakita ng walang pahintulot niya. Tinanong niya si Jiangxi, bilang isang guro, bakit siya pumupunta sa mga ganitong klase ng lugar. Bago iyon, nagpadala na si Jiangxi ng kanyang isihi para mag-apply ng 12 ng beses, ngunit walang tugon, kaya kailangan niyang pumunta mismo sa lugar na ito para makipagkita. Si Kim Han ay nakakita na ng maraming magagandang babae na gumagamit ng pangalan ng pagiging guro para lapitan siya, kaya sinubukan muna niya si Jiangxi. Pinaupo siya sa kanyang kandungan. Sinabi ni Jiangxi na mas interesado siya sa malaking sweldo na inaalok niya kaysa sa pag-upo sa kandungan niya. Kung tinatanong niya ang paraan ng kanyang pananamit, ito ay dahil kailangan niyang maging kaakit-akit para makapasok sa lugar na ito at hindi ito ang paraan niya ng pamumuhay. Hindi pa rin naniwala si Kim Han na isa siyang guro, kaya umalis na siya. Nakita ni Jiangxi ang kontrata na nahulog sa lupa, kaya dinampot niya ito at hinabol siya. Alam niya kung ano ang butas sa kontratang ito at gusto niya itong gamitin para patunayan ang kanyang kakayahan. Sa katunayan, ang taong iyon ay isang mapanlinlang na boss na nagpaplanong gumamit ng panlilinlang para makinabang mula sa Kin Pharmaceutical Group. At kapag ginalaw ang Kinda Group, mahirap hulaan ang kahihinatnan. Tinanong ni Kim Han si Jiangxi kung may paraan ba siya para parusahan ang mapanlinlang na boss sa paraang masisiyahan siya. Nagbigay si Jiangxi ng plano na dahil sa pagpapahalaga ng mapanlinlang na boss na ito sa pera, ipapost na lang na humihingi siya ng tawad dahil sa pananamantala sa Kin Group. Ang resulta ay hindi na kailangang sabihin pa kung gaano ito kalaking kapahamakan. Nagustuhan ni Kim Han ang pamamaraang ito ni Jiangxi at ibinigay niya ang kanyang numero ng telepono. Tumawag na lang daw siya bukas ng umaga at papadalhan niya ng sasakyan para sunduin siya. Binibigyan siya ng isang pagkakataon. Gayunpaman, kung malalampasan niya ang kanyang maliit na demonyong pamangkin ay nakasalalay sa kakayahan niya. Kinabukasan, habang nagbabasa ng dyaryo si Kim Han, dumating si Jiangxi. Inutusan niya si Uncle Shuang na butler na ihatid siya sa kwarto ng kanilang batang amo. Nakaupo pa si Kim Han at nagbibilang ng oras dahil alam niyang hindi magtataga si Jiangxi at baka magbitiw agad. Dinala si Jiangxi sa itaas at paglingon niya, wala na roon si Uncle Shuang, kaya medyo nagulat siya. Pagdating niya sa harap ng silid ng bata, kumatok siya at pumasok. Sinubukan ng batang amo na takutin si Jiangxi, ngunit nahulaan niya ito at siya pa ang nakabawi sa pananakot sa bata. Naglagay pa ang bata ng peking ahas sa upuan, ngunit kalmado lang si Jiangxi. Inalis ito at nagpasalamat pa sa bata sa pagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Matagal na niyang naririnig ang maluwalhating record ng bata sa pagtataboy ng 12 ng guro. Nahulaan na niya ang lahat ng mga kalokohan ng bata at nagbigay pa siya ng payo na sa susunod ay gumamit ng bago at kakaibang taktika. Nagtaka si Jiangxi kung bakit ang bata ay hindi naman mukhang masama, ngunit nagpapanggap na pasaway at sumagot naman ang bata ng walang pakialam. Ako ay mapalad na ipinanganak sa pamilyang Qin, kaya kahit itapon ako sa kali ngayon, wala pa rin gustong bata. Pagkatapos makipag-usap kay Jiangxi ng matagal, wala nang nagawa ang bata, wala na siyang maipangangatwiran pa. Nagbigay ng alok si Jiangxi sa bata, na gusto lang niya magpayaman habang ang bata naman ay kailangan ng katahimikan. Kaya sila ay magtutulungan at pagkatapos magkamay, nagsimula ng magturo si Jiangxi. Sa ibaba ng bahay, matagal nang naghihintay sina Uncle Shuang at Kim Han, ngunit hindi nila nakita si Jiangxi na tumatakbo palayo. Sa halip, nakita pa nila ang dalawa, ang guro at ang estudyante, na masayang magkasama na bumababa pagkatapos ng oras ng klase. Bago pa sila makababa ng bahay, may isang babae na nagmamadaling tumakbo para hanapin si Kim Han. Napakaingay at tila nagpapaawa. Pagdating pa lang niya ay binanggit na niya ang nangyari kahapon. Sinabi niya na dahil kay Jiangxi ay sinaktan ni Kim Han ang koneksyon sa negosyo na ipinakilala ng tatay niya. Kung ganito siya umasta, magkakaroon siya ng mga problema sa kanyang negosyo sa tradisyonal na gamot sa hinaharap. Inihagis ni Kim Han sa babae ang pahayagan ngayong umaga. Hindi niya kayang tanggapin ang koneksyon sa negosyong ito. Bulong ng bata kay Jiangxi na ang babaeng ito ay anak ng pangkalahatang tagapamahala ng Marine Transport Authority at ang kanyang mga ninuno at ang pamilyang Qin ay matagal nang may malapit na relasyon sa loob ng maraming henerasyon. Kalmadong sinabi ni Jiangxi sa bata na hindi naman siya nagtanong at hindi rin siya curious. Sumagot ang bata na dahil madalas siyang pupunta rito, inuuna na niyang sabihin para maiwasan na niya. Ang babae na si Feng Jingyun ay mayabang, bastos at selosa. Mula bata pa ay nakadikit na siya kay Kim Han na parang buntot at sinumang babae na lumapit kay Kim Han ay siguradong sisirain niya. Patuloy na nagsalita si Feng Jingyun na ang babaeng ito ay hostess at ang isa naman ay flirt, kaya naiinis ang bata. Nagsalita ang
bata na ang taong binabanggit niya ay ang kanyang guro at huwag itong bastusin. Nagpaalam si Jiangxi na umuwi na pagkatapos niyang magturo, ngunit pinigilan siya ni Kinsan para mananghalian na ang karaniwang gusto ni Kinsan sa pagkain ay matamis. Ngunit narinig niyang ang guro ay nagmula sa isang lugar na kumakain ng gulay, kaya inutusan niya si Uncle Shuang na magluto ng lahat ng pagkain na gulay, kaya lalong nagalit si Feng Jingyun. Bukod pa rito, pinuri pa ng bata si Jiangxi ng husto, sadyang iniinis si Feng Jingyun. Umubo lang ng bahagya si Jiangxi ay agad nang inabot ni Kinsan ang baso ng tubig sa kanya. Nagselo si Feng Jingyun at ayaw niyang makuha siya ng iba, kaya nakipag-usap siya kay Jiangxi. Tinuruan pa niya ito na kung gusto niyang magtrabaho sa King na Group, hindi sapat ang magandang mukha lang. Kukunin sana ni Feng Jingyun ang isang piraso ng gulay, ngunit kinuha ito ni Kinsan at inilagay sa mangkok ni Jiangxi. Sadyang pinakitaan pa niya ito ng pagmamalasakit, pinunasan ang sulok ng labi at kung ano-ano pa. Alam ni Jiangxi na ginagamit lang siya ng dalawang tiyuhin at pamangkin na ito para harangan ang mga manliligaw, ngunit wala siyang magawa. Natatakot siyang manatili ng matagal at baka machismis siya, kaya umalis na si Jiangxi ng maaga. Ibinigay ni Kinsan ang sweldo niya para sa araw na iyon, na mas mataas kaysa sa napagkasunduan nilang sweldo dahil labis siyang nasiyahan sa kanya. Kinuha niya ang ibinigay at aalis na sana si Jiangxi, ngunit inalok naman ni Feng Jingyun na ihatid siya. Gaya ng inaasahan, mahina siyang binantaan ni Feng Jingyun na huwag maghangad ng iba maliban sa pagtuturo. Sa halip na sumagot ng mahinahon na ang pagtuturo ay ang kanyang paniniwala at wala siyang oras para isipin ang iba, at sinabi niya rito na hindi na kailangan pang ipaalala. Sadyang ininis niya si Feng Jingyun. Sinasabi niya na siya lang ang nag-iisang guro na kayang turuan ang bata, at dahil labis na pinahahalagahan ni Kinsan ang pagtuturo sa bata, tiyak na hindi niya hahayaang makaranas siya ng pang-aapi mula sa labas. At saka, ang relasyon nila sa King na Group ay para sa kapakinabangan, kaya hindi na kailangan pang mag-alala. Sa itaas, masayang pinanood ni na Kinsan at ng kanyang pamangkin ang magandang eksena. Sa wakas ay nakatagpo na rin ng katapat ang hindi kaaya-ayang si Feng Jingyun. Isang bagay ang hindi inaasahan ni Jiangxi ay ang ginawa ng batang tiyahin na ito na imbestigahan ang mga tao sa paligid niya, at nalaman pa nito na may kaibigan siya na mahilig mag-film. Bukas ay ipapalabas na ang pelikula kung saan si Feng Jingyun ang bida, na may maraming sikat na artista. Kung gusto ni Jiangxi, tutulungan siya nitong makipagkonekta. Hindi tumanggi si Jiangxi kaya tinanggap niya ang imbitasyon. Nang maganap ang party, dumalo si Jiangxi kasama ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya inaasahan na nilapitan siya ng may-ari ng chain bank para mag-alok ng investment, na pala ay dahil sa kagandahan ni Jiangxi kaya gusto siyang ligawan. Nang tanggihan, nag-ingay ito at nakakuha ng atensyon. Nakita ito ni Feng Jingyun kaya tumakbo siya para protektahan siya. Sinabihan ang lalaki na si Jiangxi ay bisita niya kaya magsalita siya ng may paggalang. Pinaalis din niya ang lalaki sa party kaya masasabing mabait din pala siya. Maya-maya ay dumating si Kinsan na may dalang baukwet ng bulaklak. Dahil sa sobrang tanga niya, kailangan niya pang mag-spotlight. Binalaan ng lahat na sila ni Event Tiedizei ay magkakaroon ng masayang balita. Nakita ni Event Jidai na dumating na ang pagkakataon, kaya dinala niya ang kanyang kaibigan para batiin si Teeth Chim. Bilang pagtulong sa kanya na umiwas sa mga reporter na handa nang magpakalat ng maling balita at humiram din ng kaunting katanyagan niya para makakuha ng pondo ang kaibigan. Nang makita na medyo malapit ang kanilang usapan, ilang mga boss ang lumapit upang kausapin siya, ngunit hindi pinansin, kaya tinanong nila ang tungkol sa paggawa ng pelikula. At nagkaroon ng pagkakataon si Event Jidai na bigyan ng mga koneksyon ang kaibigan. Lumabas siya para lumanghap ng sariwang hangin, ngunit biglang lumabas si Teeth Chim at tumayo sa likuran niya, kaya nagulat siya at muntik nang matumba pero nasalo siya nito. Hindi pa umuwi si Teeth Chim dahil gusto niyang manatili at manood ng drama ni Event T. Ang katotohanan ay wala pang sinuman ang nangahas na samantalahin siya ng ganoon, lalo na ang paraan ng pagsasalita niya ay nagustuhan niya, kaya ginasiyahan siya. Umalis muna si Jiangxi at aalis na sana si Kinsan nang tumakbo si Feng Jingyun palabas. Patuloy na sinasabi na si Jiangxi ay isang babaeng sorpresa na ginagamit ang kanyang imahe para sa sarili nitong kapakinabangan. Walang pakialam na sumagot si Kinsan na huwag niyang husgahan ang kanyang tao at umalis na siya. Kinabukasan, pumunta si Jiangxi para hanapin ang bata. Inakala niyang nag-cutting classes ang bata at ayaw bumangon sa kama, kaya kumuha siya ng ruler at nagbanta ng ilang salita bago siya hinampas sa puwet. Hindi niya inaasahan na si Kinsan pala ang nakahiga sa kama. Nagulat siya at hinawakan ang kamay niya at hinila siya. Dahil sa batas ng universal gravitation, kapag natumba, siguradong magdidikit ang labi. Libre pa ang kamay niya na makahawak sa bilyon-bilyong puwet ng amo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumabas ang bata mula sa ilalim ng kama, nagtataka. Tinanong ni Kinsan si Jiangxi kung nag-enjoy siya sa paghawak, kaya nagulat siya at natumba. Tinulungan siyang tumayo ni Kinsan, ipinaliwanag ni Jiangxi na nagkamali lang siya. Inakala niya na ang puwet na iyon ay sa bata kaya niya hinampas. Lumabas na nagkasakit pala ang bata kagabi kaya naparito si Kinsan para alagaan siya. Kaya nagulat si Jiangxi nang marinig niya. Akala pa niya ay anak ng bata si Kinsan at naisip niyang mabuting ama rin pala siya sa kabila ng pagiging malamig niya. Alam niyang may sakit ang bata, ngunit ayaw uminom ng gamot, kaya habang naghihintay siyang magpalit sila ng damit, bumaba si Jiangxi sa kusina at nagluto ng fruit porridge at nilagyan niya ng pampababa ng lagnat, baka sakaling kainin iyon ng bata. Nakita ito ni Kinsan kaya humingi rin siya ng isang mangkok, yung walang gamot, nasunog ang dila niya sa isang kagat at nang lumingon si Jiangxi para
tumingin, natakot siyang masira ang kanyang imahe kaya nagpanggap siyang ayos lang siya. Dinala ni Jiangxi ang lugaw sa bata. Nagdala rin siya ng kaunting cake na regalo ng kaibigan niya para patikimin sa bata. Narinig niyang laging tinatawag ng bata si Kinsan na sir o kung ano-ano pa, kaya pinayuhan niya itong huwag na itong gawin, ngunit ayaw pa rin ng bata. Tinanong siya ng bata kung nagustuhan ba niya si Kinsan dahil sa halik kanina at kung nagkataong nagustuhan niya, gaganti sa kanya ang tiyahin niyang si Feng. Dahil sa pagmamahal niya sa pera, hindi siya atras, kaya agad siyang nag-insist na malabong mangyari na magkagusto siya rito. Nang gabing iyon, inanyayahan ng bata ang guro na maghapunan bilang pasasalamat sa paglalagay ng gamot, kaya siningit ni Kinsan ang sarili para samahan sila. Tumakbo ang bata sa itaas para hanapin si Jiangxi. Inanyayahan siyang kumain at ang naghihintay sa ibaba ang magbabayad. Nagpapalit pa si Jiangxi ng damit ng may kumatok at pagbukas niya ay nagulat siya. Ang lalaking boss na nakipag-away sa kanya at pinalabas sa party ay dumating para makipag-away at guluhin siya. Sumugod ang bata para itulak siya, ngunit naitulak din siya. Tumakbo si Jiangxi para pigilan siya, ngunit sinampal din siya at natamaan ang binti niya, kaya nasugatan siya. Ang lalaking boss na may masamang tingin ay lumapit kay Jiangxi at magsisimula na sana siyang gumawa ng masama ng biglang. Biglang dumating si Kinsan na parang isang Diyos at tinuruan niya ito ng leksyon para matuto ito sa kanyang kasalanan na nangahas siyang ginalaw ang kanyang minamahal na pamangkin at ang guro ng bata. Kung hindi nagsalita si Jiangxi, gagawin na sana siyang taga-underworld ni Kinsan. Tumakbo palayo ang lalaking boss na takot at ang bata naman ay namaga ang sulok ng mata at hirap na hirap bumangon. Tinanong ni Kinsan si Jiangxi kung kailangan ba niyang magpa-check up sa ospital ang kanyang binti, ngunit umiling siya, kaya humingi siya ng first aid kit at siya mismo ang naglagay ng gamot. Ikinuwento ni Jiangxi sa kanya ang nangyari sa party. Hindi niya inaasahan na hahanapin pa siya nito sa bahay para lang maghiganti, kaya napahamak pa ang bata at nasuntok pa. Nagmamadali siyang humingi ng tawad kay Kinsan dahil inakala niyang magagalit ito sa kanya dahil hinayaan niyang makaapekto ang personal niyang buhay sa pagtuturo. Hindi nagalit si Kinsan dahil hindi naman iyon ang kasalanan niya, kundi ng lalaki kanina. Dahan-dahan niyang inilagay ang gamot sa binti niya at hinipan pa iyon para mabawasan ang sakit. Nakita ng bata ang dalawang tao na nagpapalitan ng matatamis na tingin, kaya umalis na lang siya sa isang sulok at naghanap ng makakain. Sa pakikinig sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Jiangxi na magtiyuhin pala sila at hindi mag-ama, kaya pala kumalat ang chismis na si Kinsan ay isang single father na pinaniwalaan niya ng husto. Dahil gabi na, hindi na sila kumain at nagkita na lang sa ibang araw. Iginabay ni Jiangxi ang dalawa pababa. Malakas ang loob niyang nagbigay ng mungkahi kay Kinsan na sa susunod, sa harap ng bata, huwag siyang maging masyadong mainitin ang ulo tulad kanina dahil kung hindi, masisira niya ang bata. Sa simula, sinigawan pa siya ni Kinsan na huwag siyang makialam sa hindi niya negosyo at kailangan lang niyang magturo ng maayos. Ngunit sa sumunod na pangungusap, tinanggap pa rin niya ang mungkahi niya at pati ang lalaking boss na iyon ay tutulungan niya ring asikasuhin. Pagkatapos ng ilang araw, dinala ang lalaking boss kay Kinsan at inanyayahan din si Jiangxi. Tinanong niya kung ang panggugulo ay inutusan ba ni Feng Jingyun. Sa paulit-ulit na pagtatanong, lumabas na pinsan pala siya ni Feng Jingyun at kahit anong banta ay sinabi niyang siya lang ang gumawa at walang kinalaman ang babae. Pinapili ni Kinsan si Jiangxi kung paano niya haharapin ang lalaking ito. Nanginginig sa takot ang lalaking boss at humingi ng tawad. Sinabi pa niyang manugang pa rin siya kaya sana ay huwag niya siyang patayin. Kinuha ni Kinsan ang baso ng alak at lumapit sa kanya. Mahina siyang pinapaalalahanan na huwag niyang kalimutang magpaabot ng mensahe sa nag-utos sa kanya na kung mangangahas pa itong galawin ang kanyang tao, mag-ingat ito sa malamig na hangin. Pagkasabi niyon, ibinigay niya sa lalaking boss ang baso ng alak na may lamang bala para lunukin at pagkatapos ay sinampal niya ito sa maselang bahagi para matigil na ang paggamit niya sa kanyang sarili ng walang ingat bago niya ito binitawan. Tinanong ni Kinsan si Jiangxi kung hindi ba siya napakahusay sa pagtanggap ng mungkahi dahil hindi niya ito inasikaso sa harap ng bata sa pagkakataong ito. Sa isa pang kaganapan, ang lalaking boss na ito ay bumalik kay Feng Jingyun at totoong siya nga ang nag-utos. Inihagis ni Feng Jingyun sa kanya ang isang bundle ng pera at sinabihan siyang alagaan ang kanyang nasaktang ari at mahigpit siyang pinagbawalan na magsalita at lumabas sa lungsod. Pagkatapos, nagdala si Feng Jingyun ng ilang bagay at pumunta sa bahay ni Kinsan para hanapin si Jiangxi. Nagkunwari siyang nag-aalala at nagpapalit ng tawad para sa kanyang pinsan. At nagkunwari siyang malungkot nang hindi siya pinatawad ni Jiangxi. Ayaw nang magdala pa si Jiangxi ng mas maraming gulo, kaya pinabayaan na lang niya ito. Ayaw na niyang balikan ang nakaraan, kaya nagkunwari si Feng Jingyun na gustong ipakilala ang leading lady sa kaibigan niyang direktor. Alam ni Xi na gustong makuha ng babaeng ito ang loob ni Zhan, kaya ginawa niya iyon. Inimbitahan pa niya ang kaibigan niya na pumunta bukas ng gabi para makipag-usap pa. Nang makaalis si Jingyun, nagbukas ng bibig si Zhan para magsalita. Bagaman alam niya ang katotohanan kung sino talaga ang nag-uutos, matagal nang malapit ang pamilya Feng at King kaya hindi pa sila maaaring magkagalit, kaya kailangan lang na si Xi ang magsakripisyo ng kaunti. Dahil siya ang pinagmulan ng lahat, gusto ni Zhan na bayaran si Xi para sa pinsala, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang pagtaas ng sweldo.
Kinabukasan, pumunta si Ixi at Wu upang makita ang aktres na si Baining. Bago pa man sila makapasok, nagulat ang kaibigan niya dahil nandoon si Dong, ang pangalawa sa Twin Demons ng lungsod. Ang lalaking ito ay laging itinuturing si Zhan na pangunahing kaaway, ngunit hindi siya pinapansin ni Zhan kailanman. Gusto laging makisali ni Dong sa anumang bagay o sinumang pinapansin ni Zhan, lalo na sa mga babae. Kaya pala ang mabuting intensyon ni Jingyun ay ang sadyang magdala ng gulo sa kanya. Naghanda ang magkaibigan na umaksyon ayon sa sitwasyon dahil narito na rin naman sila. Nagsalita si Dong kay Ixi at nagpakawala na agad ng napakaraming pang-akit at matagal niyang hindi binitawan ang kamay nito, kaya kailangang si Una ang kumilos at magpakilala. Sadyang tumabi si Dong kay Ixi at inakit siyang umalis sa King Group at magtrabaho sa kanya na nangangakong doble ang sweldo. Direktang sumagot si Ixi at sinabihan siyang umuwi na para magkaanak. Magkikita sila ulit pagkatapos ng 6 na taon at siya na ang magtuturo sa anak nito. Ordinaryong tao lang siya, kaya huwag na sana siyang gitgitin ng dalawa sa gitna. Nakita ni Bining na nilalandi ni Dong si Ixi kaya tinawag siyang babaeng mapang-akit na lumalambot sa harap ng lalaki. Ipinagtanggol ni Wu ang kaibigan niya at sinabihan si Bining na baka isa rin siyang mapang-akit dahil ang bilis niyang makakilala ng kapwa niya. Sumali rin si Dong at binati ko si Bining na dati ay sunod ng sunod kay Zhan pero hindi naman siya pinapansin nito. Nang kumaway lang daw siya, tumakbo na agad ito sa kanya. Sinabihan niya si Bining na huwag siyang sundan na parang linta at huwag nang makialam sa buhay ng iba. Dahil nasaktan sa sinabi, nagbanta ang babae na hindi niya patatahimikin si Ixi at umalis na. Bumalik si Dong sa pangunahing paksa at tinanong si Ixi kung alam ba niya na ang hapunan na ito ay pakana ni Jingyun para ipakilala ang leading lady sa kaibigan niya o para mapunta siya sa kamay ni Dong. Hindi masyadong nag-alala si Ixi, hayaan na lang daw silang gawin ang gusto nila. Pinayuhan siya ni Dong na huwag siyang mag-alala, ngunit hindi niya masisigurado na hindi rin mag-aalala ang iba. Itinuturing ni Jingyun si Zhan na isang kayamanan at ang sinumang lumapit sa kanya ay itinuturing niyang kalaban sa pag-ibig, kaya mas mabuting lumayo na lang siya. Kanina ay tinulungan siya ni Dong na makaalis sa gulo at wala namang kasalanan ang pagkain, kaya ituring na lang daw niya itong isang meet and greet, ngunit tumanggi si Ixi. Pero hindi siya pinayagan ni Dong umalis, maliban na lang kung sisigaw siya ng malakas ng 3 beses sa gitna ng restaurant na si Zhan ay isang walang hiya. Ang totoo, dinala ni Jingyun si Zhan sa labas ng pinto upang maghintay at manood ng palabas. Diretsahang sinabi ni Ixi na isa lang siyang tagalabas at walang kinalaman sa gulo sa pagitan niya at ni Zhan at hindi rin siya nakialam sa kanya, kaya bakit niya siya pinahihirapan ng ganito. Dahil sa pagiging matapang ni Ixi sa pagsagot, lalong nagka-interes si Dong sa kanya. Nagbago siya ng tuntunin kung iinumin ni Ixi ang lahat ng grape juice sa mesa, papayagan niya siyang umalis. Kinuha pa lang ni Ixi ang pitzel nang pumasok si Zhan at pinigilan siya. Nagbago ulit si Dong ng tuntunin. Kung iinumin ni Zhan ang lahat ng alak, papayagan niya silang umalis at titiyakin pa niyang hindi na niya guguluhin pa si Ixi mula ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, naglabas pa siya ng 3 bote at ano pa si tatanggi si Zhan sa pag-inom. Madali niyang nilaklak ang lahat ng 3 bote. Pagkatapos niyang uminom, sinabi niya kay Ixi na lumipat na sa bahay ng pamilya Qin bukas. Titingnan niya kung sino pa ang maglalakas loob na gambalain siya. Ayaw niya na ang mga tao niya ay kinukulit ng mga hamak na tao. Pagkatapos maglaro, umalis na si Dong at umalis din si Zhan dahil sa pagkahilo. Umuso si Jingyun at sinabihan si Ixi na napakagaling niya at muntik nang mag-away ang 2 binata mula sa mga pamilyang elite sa lungsod dahil sa kanya. Nagpasalamat din si Ixi sa kanya sa pagpapakilala at pagsimula ng gulo dahil kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataong ito. Dahil nakakadiri na ang magsalita ng marami, umalis na si Ixi kasama ang kaibigan niya. Bumaba siya upang hanapin ang waiter para humingi ng pang-alis ng hangover at dinala iyon kay Zhan. Nagduda si Bu na nahulog na ang loob niya sa Blackwatch ang isang uri ng demonyo Grim Reaper. Sabi niya, nasa taas ang mata ni Zhan at nasa ibaba ang kanyang mga paa, kaya imposible na mahulog ang loob niya rito at nagpapasalamat lang daw siya dahil tinulungan niya siyang makaalis sa gulo. Umakyat si Ixi para hanapin si Zhan. Kahit na masama ang pakiramdam niya, sinubukan pa rin niyang magpanggap na maayos lang siya at hindi lasing. Sinabi ni Ixi na makakatulong ang pagkain ng ilang ubas at pag-inom ng gatas para maalis ang hangover. Nakita niya iyon sa tip-top TikTok na karaniwang ginagawa ng mga tao. Ipinasok ni Zhan ang kamay niya sa bulsa ng pantalon na nangangahulugang gusto niyang subuan siya ni Ixi at masunurin siyang umuya ng bawat ubas. Kinuha ni Ixi ang baso ng gatas para sa kanya at nang tumayo siya, natapon ang buong baso ng gatas sa damit ni Zhan. Walang iniisip, kinuha ni Ixi ang tissue at pinunasan ang mansa ng gatas mula sa damit hanggang sa pantalon niya na nagpamula sa kanya. Agad niyang hinila ang kamay ni Ixi pabalik. Kung nagpatuloy pa siya sa pagpunas, hindi na ito malulutas sa pamamagitan lamang ng natapong gatas. Doon lang napagtanto ni Ixi na mali na siya sa ginagawa dahil may pumasok sa banyo ng lalaki habang nandoon sila. Binuhat agad ni Zhan si Ixi at inilagay sa lababo, niyakap siya para matakpan. Alam niyang si Zhan ang nandoon, kaya dali-dali siyang tumakbo nang hindi pa nakakapaghila ng pantalon. Sumabit ang buhok ni Ixi sa damit niya. Tinanong ni Zhan kung boyfriend ba niya ang kasama niyang lalaki. Sumagot siya na dahil sa unang beses niyang pumunta doon, kailangan niyang maging maingat sa lahat ng ginagawa, kaya nagkunwari siyang boyfriend niya iyon, gayong matalik na magkaibigan lang sila mula pagkabata. Bahagyang humiti si Zhan at sinabihan siya na sa susunod na makita niya si Dong, banggitin lang niya ang pangalan niya. Tungkol naman sa paglipat, gawin na lang iyon dahil kung ano ang sinabi niya, iyon na iyon, walang bawian. Pagkatapos nilang mag-usap ay lumabas na sila. Kung mananatili pa sila roon ng matagal, baka magkaroon pa ng mga balita tungkol sa pag-ibig at magdulot lang iyon ng sakit ng ulo. Naghintay si Bu sa labas at nag-alala siya
ng labis na baka masaktan ang kaibigan niya dahil sa mansa sa damit ni Zhan. Hinila ni Bu ang kaibigan niya upang mag-usap at sinabihan siyang lumipat na sa bahay ng pamilya Kim dahil doon lang walang maglalakas loob na gambalain siya. Hindi pa rin tumango si Ixi, kaya malakas siyang itinulak ni U papunta kay Zhan at nagkatitigan silang dalawa ng matagal. Napahiya si Zhan at umalis na agad para hindi na mahuli. Sa kabilang banda, si Beining ay ginamit ni Jingyun pero hindi niya pa rin namalayan. Sinunod niya ang utos nito at nagpa siyang pahirapan ng husto si Ixi. Tumakbo si Jingyun kay Zhan at sinubukan siyang akitin. Sinabihan siya ni Zhan na maghinay-hinay dahil wala siyang interes sa kanya. Binantaan siya ni Jingyun gamit ang negosyo dahil kailangan ng kumpanya ng gamot ng Kin Group ang maritime transportasyon ng pamilya niya para umunlad. Siya lang daw ang makakatulong sa kanya at hindi si Ixi. Sinigawan ni Zhan si Jingyun na hindi niya kailangan ng tulong ng iba para sa negosyo niya. Ituturing niyang hindi nangyari ang nangyari ngayon, kaya mas mabuti kung alagaan na lang niya ang sarili niya kaysa sa mang-usisa ng iba. Dahil sa pagtanggi, tumawag si Jingyun ng isang mesa ng inumin at sinimulan niyang sirain ang mga bagay-bagay upang mabawasan ang kalungkutan. Samantala, tinulungan ni Bu si Ixi na mag-impact at naghanda pa siya ng ilang personal na proteksyon para kay Ixi. At kung sakali man na magustuhan niya si Zhan, mayroon siyang make-up upang mapalabas ang lahat ng kanyang kagandahan. Pag-uwi ni Zhan, medyo hilo pa siya at habang maihawak siyang ubas, naaalala niya ang nangyari kanina sa banyo kasama si Ixi. Inutusan niya si Uncle Shuang na mula ngayon, ang mga ubas sa bahay ay dapat bilhin ang kulay berdeng uri na dala niya at hiniling din niya na ihanda ni Uncle Shuang ang silid para kay Ixi para makalipat siya. Kinabukasan, pagdating ni Ixi, dinala na siya ng pamilya para tingnan ang silid, katabi mismo ng silid ng binatilyo at ang tapat naman ay ang silid ni Zhan. Naisip ni Ixi na hindi maganda ang ganoong pagtira. Mali na tumira siya na parang may-ari ng bahay gayong nagtatrabaho lang siya. Ganoon din ang naisip ng pamilya at balak sana siyang patirahin sa guest room, ngunit ipinilit ng pangalawang master na dito siya patirahin. Siya rin ang unang babae na pinapasok ni Zhan sa bahay at nagdududa ang binatilyo na may malabo at questionable si Ixi at ang tiyuhin niya. Agad na tumuto si Ixi. Naisip niya na pinatira siya roon para maging madali siyang makapag-obserba sa pamilya at agad na mag-ulat sa kanya kung may anumang hindi inaasahan. Habang nag-uusap sila, narinig nila nagising na si Zhan kaya tumakbo sila palabas. Naintindihan ng pamilya ang sitwasyon at binigyan nila ng espasyo ang dalawang matatanda. Maya-maya, dumating si Jingyun at agad niyang sinimulan na batikusin si Ixi dahil sa paglipat nito sa bahay, kasama ang isang grupo ng mga taong nalasing kahit hindi pa siya kasal. Pagkatapos manira, nagbago ang tono niya at sinubukan niyang makuha ang loob ni Zhan. Sinabing nag-aalala siya dahil nakita niya itong uminom ng maraming alak. Tinakpan ni Zhan ang ilong niya at sinabing pangit ang lugaw na dala ni Jingyun. Tiningnan niya si Ixi at sinabing lugaw na ubas lang ang gusto niya. Naniwala naman ang traidor at nangako na magdadala siya ng lugaw na ubas sa susunod. Tinanggihan na naman ni Zhan dahil may nagluluto na raw para sa kanya. Sa bawat paninira ni Jingyun kay Ixi, pinagtatanggol siya ni Zhan na nagdulot ng labis na kawalan ng magawa kay Ixi at sigurado na siyang mapagdidiskitahan siya. Lumipat ng usapan si Jingyun sa nalalapit na kaarawan ni Zhan. Habang nag-uusap sila, bumaba ang pamilya na may dalang damit na may lipstick. Akala ng binatilyo ay mansa iyon ng lipstick ni Ixi, kaya isinabit niya ito. Ngunit si Jingyun pala ang sadyaang naglagay noong lasing si Zhan sa restaurant. Kinuha ng traidor ang damit at nag-alok na labhan ito. Ngunit kinuha ulit ni Zhan ang damit at inutusan ang isang tao na itapon na iyon dahil ayaw niya ng ganoong karuming bagay sa bahay. Kinuha agad iyon ng pamilya at tinapon agad, kaya napahiya ang traidor ng husto. Hahanapin ni Bu si Ixi kaya lumabas siya para makipagkita. Si Jingyun naman ay umiyak at nagdadrama kay Zhan. Sinabing paulit-ulit niya raw tinulungan si Ixi pero bakit daw napakalamig pa rin ito sa kanya. Bilang isang pangulo na ayaw sa mga traidor, sinabihan siya ni Zhan na tigilan na ang pag-arte. Matagal na raw siyang nagtitiis, kaya huwag siyang mag-akalang mananatili siyang tahimik. Bumalik si Ixi at humingi ng isang araw na liban upang makipagkita sa Pangulo ng Chamber of Commerce kasama si U. Nagbigay ulit ng masakit na salita si Jingyun. Sinabing magaling daw talagang samantalahin ni Ixi ang reputasyon ni Zhan at dinala na agad ang kaibigan niya kung saan-saan para makipagkilala. Sinagot siya ni Ixi na walang patumangga at hindi nakasagot ang babae. Hindi na kailangang magsalita pa ng tao niya. Inutusan agad ni Zhan ang kanyang personal na driver na si Xiaoxian na ihatid sila ni U. Makakatulong daw siya kung may kailangan sila. Si Xiaoxian ay laging nasa tabi niya, naghihintay ng utos, ganoon din kahapon. Sinadya ni Zhan na sabihin iyon upang ipaliwanag na walang nangyari sa kanila ni Jingyun kagabi upang patunayan ang kanyang kalinisan. Nagpahayag si Jingyun na kung ipapahatid sila ng personal na driver niya para na ring ipinakita na hindi simple ang relasyon ni Ixi at ng pamilya Kim. Gayunpaman, hindi niya matalo si Zhan sa pagtatalo, kaya umalis siya ng sama ang loob. Balak niyang hanapin si Dong upang magbalak at maibsan ang kanyang galit. Nag-alala si Ixi na baka nasobrahan siya sa pagsagot kay Jingyun kanina at baka makadulot iyon ng kapinsalaan kay Zhan. Sinabi niya na huwag na siyang mag-isip ng labis. Ang pamilya Kim ay hindi maapektuhan ng panlabas na impluensya, kaya kahit paano siya sumagot ay hindi iyon makakaapekto sa kanya at sa pamilya. Bukod pa rito, si Ixi ay isang napaka-interesanting tao. Pinapayagan niya itong sumali sa maraming bagay, ngunit kontento lang ito sa pagtuturo at hindi nag-iisip ng iba. Nakita ng
pamilya ang dalawa na nag-uusap at gusto nilang maging tiyahin siksi. Ngunit sa tingin nila ay hindi naman talaga gusto ng dalaga ang tiyuhin nila. Kaya di noong gabing iyon, hindi makatulog ang bata, kaya pumunta siya sa silid ni Zhan. Nakita niya na ang guro niya ay napakaakit at nakapagpatahimik pa ng selos ang babae. Bakit hindi maakit si Zhan sa ganoong perpektong tao? Alam ng pamilya na nagpapakamahal lang ang tiyuhin niya, kaya sinabi niya na gusto niyang maging ina niya ang dalaga. Pagkarinig, binuga ni Zhan ang iniinom niyang tubig sa mukha ng bata. Sapat na ang reaksyong iyon para maunawaan ang nararamdaman ng tiyuhin. Kinabukasan, pumunta siksi kasama si U para makipagkita sa Pangulo at pag-usapan ang tungkol sa paggawa ng pelikula. Hindi mapakali ang mga kamay ng matandang lalaki at gusto niyang hawakan siksi. Aksidenteng nahawakan niya si U at kinurot siya ng bata. Hindi makikipagtulungan ang ganitong uri ng tao. Pinagalitan sila at aalis na sana nang kinuha ng Pangulo ang baso ng alak at ibinuho sa kanilang dalawa. Eksakto sa sandaling iyon, nakita ni Dong ang pangyayari at hinawakan ang kamay ng matandang lalaki, dahilan upang itapon ng matanda ang alak sa sarili niyang mukha. Tinulungan pa sila ni Dong na turuan ng leksyon ang mapagkunwari na lalaking ito. Nakaiwas ang magkaibigan sa maliit na balat ng melon, ngunit nasalubong naman ang malaking balat ng durian. Sa kung paanong paraan, hindi na sila makatakas. Gustong maningil ni Dong ng utang na loob dahil sa pagtulong sa kanila. Ibinigay ni Bu ang bote ng pepper spray na nasa kamay niya. Mahigpit niyang binalaan na gagamitin lang ito kapag nasa panganib sila. Pagkatapos ibigay, agad siyang nagsisi. Naisip ng magkaibigan na mas mabuting tumakbo na lang. Walang pag-aalinlangan, inisprayan ni Dong ang sarili niya, kaya hindi siya makadilat. Nang gabing iyon, kaarawan ni Zhan. Maagang dumating si Jingyon at nag-utos na parang mistress. Sinasabihan ang mga tao na gawin ng maayos ang trabaho. Mahinang pinaalalahanan siya ni Zhan na hindi nangangailangan ng tagapamahala ang kanyang bahay at hindi niya kailangan ng pagsigaw niya rito. Pagbaba ni Xi, nakuha niya agad ang tingin ni Zhan. Hindi siya makatingin sa iba. Kumpleto na ang mga bisita. Sinimulan ni Zhan ang piging. Hindi pa man nahihiwa ang cake, dumating na si Dong para sumali sa kasiyahan. Nagdala siya ng suplemento ng kanilang sariling tatak na para sa pagpapalakas ng bato at pagpapahusay ng sekswal na kalusugan at inialay kay Zhan. Tumanggi siyang tanggapin iyon at sinabihan si Dong na iuwi na lang at gamitin niya. Hindi niya raw iyon kailangan. Pagkatapos magbigay ng regalo, nagsalita si Dong at hinanap si Xi. Matagal na siyang nagtago. Nagdramang sinabi ni Dong na binigyan siya ni Xi ng isang bote ng pabango, pero ang may-ari ng kaarawan ay hindi binigyan ng kahit ano. Mahinang pinaalalahanan ni Zhan ang hindi inaasahang bisita na lumayo kay Xi. Kahit hindi raw siya anuman kay Xi, kung maglakas loob siyang galawin ang isang hibla ng buhok nito, siguradong gagapang siya palabas sa piging ngayon. Nakita ni Jingyon na medyo tensyonado ang atmosfera, kaya inabot niya kay Zhan ang isang baso ng alak para magtuost sa mga bisita. Si Jingyon ang nag-imbita kay Dong sa piging upang pahirapan si Xi. Siya naman ang magpapatigil kay Zhan. Naghanda pa siya ng isang baso ng alak na mailason at inutusan ang isang tao na ibigay iyon kay Xi para inumin. Buti na lang at nandoon ang pamilya. Nakita ng bata na may kaaway ang tiyuhin niya sa pag-ibig kaya nagpanggap siyang natapon ang cake kay Dong, dahilan para magalit ito at umalis na lang. Medyo tinamaan si Xi ng lason at inakala niyang lasing siya, kaya lumabas siya para magpahangin para maging matino. Nakita ni Zhan iyon kaya lumabas siya upang tingnan kung anong nangyayari sa kanya. Gusto rin niyang mag-toast kasama niya. Humingi pa siya ng isa pang regalo. Napansin ni Xi na mahilig siyang maglaro ng lighter, ngunit hindi niya ito ginamit. Akala niya ay sira na kaya binilhan niya siya ng bago. Ibinigay ni Zhan ang paborito niyang lighter. Kahit hindi naman sira, itinapon pa rin niya na parang sira na. Medyo nagreklamo siya tungkol sa pagmamayabang ni Dong tungkol sa pabango. Ipinaliwanag ni Aden Jite na regalo ang mais at hindi ito para sa kanya. Sakto namang may bumagsak na bulalakaw kaya humarap siya para panoorin. Si Chim naman, siya ang pinapanood. Matapos inumin ni Eden Titi ang baso, may kakaiba siyang naramdaman. Nahilo siya kaya pinagdudahan si Chim na may inilagay sa inumin. Pinanindigan niya na ang dalang alak ay walang anuman. Sa ilalim ng gamot, gusto ni Eden Titi na hawakan ang pisngi niya. Nakita ni Chim na hindi ito maganda kaya binuhat niya ito papunta sa kwarto upang ibabad sa tubig para mawala ang epekto ng gamot. Lalong naging kapanapanabik ang sitwasyon nang hindi na makatiis ang babae at nagsimulang tuksuhin si Chim. Kung mas tutuksuhin pa, hindi na rin siya makakatiis. Tinanong niya si Eden Titi kung gusto niyang pumunta sa ospital o tutulungan na lang niya ito. Agad niyang sinagot na tulungan na lang siya. Kaya pagkatapos nito, magkasama silang kumuha ng yelo sa gitna ng gabi. Kinaumagahan, nagising si Chim at nakita siyang mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nagtataka rin siya kung sino ang naglagay ng gamot sa inumin niya kagabi. Nang makita niya ang kakaibang kwintas na may buttons na suot ni Aden T, bigla itong nagising at nagkunwari na galit kay Chim. Hindi siya masama at hindi rin niya kailanman ginamit ang ganitong hamak na paraan para makasama ang isang babae. Tinanong niya si Aden Tise kung may ininom pa ba siya o kinain bukod sa basong binigay niya. Naalala niya ang basong binigay ng waiter nang mag-toast sila ni Giang En. Nangako si Chim na hindi niya sasabihin ang nangyari kagabi kay Giang En. Pagkatapos, tinawagan niya agad si Giang En at tinanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang teritoryo na hindi niya inaamin. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan kung may gumalaw ba sa iniaalok na alak sa mga bisita noong party kagabi. Sinamantala niya na rin na imbestigahan ang background ni Identity dahil napansin niya na panlalaki ang buttons na suot nito. Maaga pa lang ay nasigawan na si Giang Edis, kaya tinawag niya ang lahat ng kanyang mga tauhan para tanungin ang nangyari.
May umamin na siya mismo ang naglagay ng gamot sa alak. Sinabi ng binata na inakit siya ni Eden Theodesif, na nagsabing ang isang babae ay susunod lang kapag ang kanyang katawan ay pag-aari na ng isang tao. At dahil gusto niyang tulungan si Giang En, sumunod siya. Kung hahayaan siyang mag-isa na pumunta kay Tief Chim, tiyak na mamamatay siya, kaya sinamahan na lang siya ni Giang En. Baka sakaling igalang siya ni Tief Chim at maging mas maamo. Nagbigay ng isang matalim na desisyon si Tief Chim. Kung hindi matutulog dito ang binata, wag nang umalis si Giang En. Naglabas ng baril ang magkabilang grupo. Kinuha ni Eden Thief ang isa at itinutok sa kanyang baba. Buti na lang at naitulak ni Giang En sa oras, kung hindi, patay na talaga. Dahil sa kanilang pagkakaibigan mula pagkabata, kinuha ni Giang En ang lahat ng mga butika ng pamilya Giang sa silangan ng lungsod at ipinagpalit. Kung papatawarin siya ni Tief Chim, ang mga tindahan na iyon ay isasara lahat upang bigyang daan ang beef. Parang nakakaakit pakinggan, ngunit kapag nagkamali ka, dapat kang maparusahan. Binaril ni Tief Chim ang isang braso nito at gusto niyang manatiling sikreto ang pangyayaring ito na bawal ilabas sa publiko. Pinaritara na rin ni Giang En ang binata at sinabihan ang kanyang mga tauhan na kung sino pa ang magtangkang manakit kay Eden Hii, lulubog silang lahat. Bumalik si Tief Chim sa bahay at buong araw ay hindi pa rin siya kinakausap ni Eden Hii. Siya ang naunang nagsalita, sinabing ang naglagay ng gamot ay tauhan ni Giang En, at kung hindi siya naniniwala ay pwede niyang tanungin mismo. Medyo nakonsensya si Eden Hii dahil maling-mali siya sa pagbibintang sa kanya, na kahit na frame siya ay tinulungan pa rin siyang alamin ang katotohanan. Hindi niya alam kung paano magsusori nang makita niya si Uncle Sense na hindi alam kung paano papainumin ng gamot si Tief Chim. May sakit siya at ayaw uminom ng gamot parang kapamilya niya. Inamoy ni Eden Hii ang gamot at pinakuha si Uncle Sense ng jam. Pagkatapos ay dinala niya ito sa kwarto ni Tief Chim. Matagal siyang kumatok pero hindi siya pinagbuksan kaya pumasok na lang siya. Nang makita siyang nakahiga sa kama, mainit ang katawan, gusto ni Eden Hii na tawagin ang doktor pero ayaw niya, hinila pa siya nito at niyakap ng mahigpit. Pumasok ang pamilya dahil sa ingay pero pinandilatan sila ni Tief Chim at kinawayan palabas kaya naintindihan ng bata ang ibig sabihin at umalis. Umupo si Tief Chim, nakasandal sa kama, ang kamay ay sinasadyang manginig habang hawak ang kutsara, kaya sinubuan siya ni Eden Hii. May kaunting jam ang gamot kaya hindi ito mapait. Matapos ang gamot, nag-inarte na naman si Tief Chim at gusto niyang tulungan siyang punasan ang kanyang katawan. Tutal naman nakita na niya lahat kagabi, wala nang natitira pa. Habang abala si Eden Hii, humilig si Tief Chim para humingi ng ubas, lalo na sa kanyang mga labi, at nang mahawakan niya, nagkunwari siyang nakatulog kahit na sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Paglabas ni Eden Hii, nakita niya ang pamilya na naghihintay. Sinabi ng bata na pagkatapos ng ilang araw na pagmamasid, papayagan na niyang magustuhan ni Eden Hii ang kanyang tiyuhin. At agad na itinanggi ni Eden Hii na wala siyang gusto. Hindi niya pinansin ang bata kahit na sinabi niya sa kanya na bumili ng prutas. Bigla na lang may lumitaw na dalawang chismosa at tinawag siyang mangkukulam na gustong mangakit sa dalawang master sa syudad. Hindi lang nagsasalita, ibinuhos pa ang isang baso ng tubig sa kanya. May limitasyon ang pasensya ng tao, kaya sinigawan niya ang dalawang chismosa at umalis, ayaw nang makipagtalo. Pagdating ni Eden Hii sa bahay, nagpapalit siya ng maruming damit nang pumasok si Tief Chim sa kwarto nang hindi kumatok. Humingi siya ng paumanhin dahil wala pang babae sa bahay, kaya hindi siya sanay sa ganitong patakaran. Tinanong niya si Eden Hii kung sino ang gumulo sa kanya sa labas at bakit parang galit na galit siya pagbalik. Tinanong niya kung bumili ba siya ng ubas para sa kanya, ngunit nakalimutan niya. Biglang naisip ni Eden Hii ang nangyari kagabi. Hindi siya makikipag-ugnayan sa kanya dahil dito, syempre, ang ginawa niya para sa kanya ay tatandaan niya pa rin. Sana ay kalimutan na lang niya ang lahat. Agad na tumakbo ang pamilya. Narinig ng bata mula kay Tutin na may nanggulo sa kanya sa palengke, kaya gusto niyang samahan siya para maghiganti. Tinanong ni Tief Chim kung anong nangyari at bakit ayaw niyang sabihin at gusto niya itong solusyonan mag-isa. May tumawag kaya bumaba si Eden Hii. Si In Githignin pala ang tumawag at sinasabihan siyang mang-aagaw. Ngayon ay pinag-uusapan na siya ng lahat dahil sa balitang ipinakalat ni In Githignin. Dahil hindi siya takot sa kahit sino, agad niyang pinuntahan ito para makipag-away at sumunod si Tief Chim dahil nag-aalala siya. Nakipagkita si In Githignin kay Eden Hii sa teritoryo mismo ni Tief Chim. Sa lugar na ito maraming mapagkukuhanan ng impormasyon para mapahiya siya at hindi na makalakad-lakad. Pagdating pa lang ni Eden Hii, binigyan na agad niya si In Githignin ng isang malakas at matunog na sampal. Sino? Sige, bumalik na. Kaya ni Eden Hii na harapin mag-isa ang lahat. Akala ni Tief Chim ay magiging bayani siya na magliligtas sa dalaga. Ngunit ang dalaga ay matapang na lumaban mag-isa. Sinubukang umatake ng kaibigan ni In Githignin, pero umiwas si Eden Hii, kaya nasaksak niya ang sarili niya. Dahil pinahirapan si In Githignin, nagsorry siya agad sa pag-upa ng mga chismosa para siraan si Eden Hii. Sinabihan niya si In Githignin at ang mga nanonood na kung may maglakas loob pang siraan siya, ito ang magiging katapusan nila. Sumilip si In Hii at agad siyang kinamot ni In Githignin, kaya umiyak ito at sinabing dalhin siya agad sa ospital.
Dahil nagsalita ang kaibigan, pinatawad niya muna ito. Umalis si Eden T.A. at saka lang pumasok si T. Chim para linisin ang kalat. Ang paglakas loob na galawin ang tao niya sa teritoryo niya ay isang kamalasan para sa tatlong babae na ito. Ayaw ni T. Chim na saktan ang mga babae, kaya pinabayaan niya ang tatlong babae na saktan ang sarili nila. Kung walang makakapagsalita sa loob ng 15 minuto, wag na silang umalis. Sa kabilang banda, inihatid ni NT si Eden T.V. sa gate. Pagpasok niya, nakita agad ng pamilya ang sugat sa kamay niya. Tinawag siya ni T. Chim para pahiran ng gamot. Ang gamot na ito ay nagastos niya ng malaking halaga para mahanap ang isang herbal doctor na gumawa nito. Epektibo itong pampawala ng sakit at walang iiwan na peklat. Naging curious si Eden T.V. kung bakit ang taong ayaw sa gamot ay nagbebenta ng gamot. Isinalaysay ni T. Chim na ang mga dayuhang negosyante na pumunta dito ay nagbebenta sa napakamahal na presyo. Kaya gusto niyang magbukas ng mga gamot upang hindi na magdusa ang mga tao dahil sa sakit at hindi makabili ng gamot. Nagsimulang isipin ni Eden T.K. na ang bansag sa kanya na black impermanence ay medyo mali. Kinagabihan, pumunta ulit si Eden T. sa bahay. Nagkunwari na nag-aalala kung paano nasugatan si Eden T. Walang emosyon na sumagot si Eden T.K. na mas maraming sugat ang matalik niyang kaibigan na si Nin. Bakit hindi siya pumunta doon para magtanong kundi pumunta siya dito? Sinabi na hindi siya kasama sa usapang ito. Sino ang maniniwala? Bukod pa rito, ang mga modernong kababaihan ay nag-aayos ng sarili at hindi nagiging gulo sa kung saan-saan dahil sa isang lalaki. Tinuruan ni Eden T.D. si Eden T.K. na ito ay pambungad pa lamang at ang ginawa niya ay lampas sa imahinasyon ni Eden T. Bahagyang umiti si Eden T.K. at sumagot ng isang nakakamatay na linya. May isang bagay na hindi niya magagawa ang makuha ang atensyon ni T. Chin. Hindi niya ito napapansin hindi dahil sa kanya, kundi dahil hindi siya karapat-dapat sa kanyang paningin. Galit na galit si Eden T.D. at dahil hindi na siya makapagsalita, sinubukan niyang saktan siya pero itinulak siya ni T. Chin. Sinabi niya kay Eden T.D. na si Eden T.K. ay sa kanya at ang sinumang kumalaban sa kanya ay kumakalaban sa pamilya B at ang sinumang manggulo ay gustong putulin ang relasyon sa kanila. Pagkatapos, lumingon siya at sinabihan si Eden T.K. na ang pamilya D ay hindi kailangan ng santo. Ang hindi pagtugon kapag nasisigawan ay hindi ang estilo ng pamilya. Si Eden T.K. ay dali-daling kinuha ang garapon at umalis. Dinala niya ang garapon sa mga gangster upang ipaanalisa ang komposisyon ng gamot na dapat ay maisagot sa loob ng 3 araw at ang bayad ay 3 mabigat na gintong bar. Sa panig ni Chief Chim, natapos na ang lahat ng proseso para sa gamot, kailangan na lang bigyan ng pangalan at mailabas na ito. Sa isang lugar, si Edens, matapos umalis sa pangangalaga ni Gyang Ehyu, ay nagbenta ng mga gulay at nabiktima ng pang-aapi, kaya lumabas si In Ihignin para tulungan siya. Binigyan pa niya ito ng isang gamot para sa kanyang lumpo na braso. Na gamot na kinuha ni Idan Tied Ize mula sa lugar ni Chief Chin. May dahilan din si In Ihignin sa paggawa nito na sa pamamagitan ni Edenhu ay maipasa ang gamot kay Gyang En. Hindi nalalayo sa inaasahan, dinala ni Adenhu ang gamot kay Jiang E at sinabing ito ay isang tradisyonal na gamot na pwedeng gamitin para talunin si Chief Ching. Nang makita ito, parang ginto na nakuha ni Jiang E at nang sabihin ni Aden ang tungkol sa drama ni Nagden Tiki at In Isignin, agad niya itong inanyayahan kasama si Kis para mag-usap. Gustong humingi ng tawad ni Jiang E para sa kanyang tauhan dahil sa paglalagay ng gamot sa party at bukod pa dito, hindi niya palalampasin si In Isignin dahil sa panggugulo kay Aden T. O kaya ay magpo-post siya sa publiko para protektahan si Aden o kaya ay mag-dinner silang dalawa sa kanyang bahay para matikman ang luto ng kanyang nanay dahil ang nanay niya ay taga-probinsya rin nila. Para hindi na makagulo kay T. Chim, pinili ni Eden T. na pumunta sa dinner. Pagkatapos, mas nakakagulat pa ang nangyari nang makilala ang magulang. Ang nanay ni Gyang Egyu ay nanay ni Eden T. Sa simula ay hindi siya nakilala ni Res Idihian dahil sa amnesia. Pagkatapos ng sunog ilang taon na ang nakakaraan, nawala ng malay ang buong pamilya ni Eden T. Si Eden T. ay naisalba ng isang mabuting tao. Simula noon, hindi na niya nakita ang kanyang ina at inakala na namatay ito sa apoy. Naalala ni Res Idihian ang nangyari noon, sigurado siya na sinigurado niyang patay na lahat ang apoy sa bahay. Kaya bakit nagkaroon ng malaking sunog? Sinabi ni Eden T. na nagtanong ang mga kapitbahay at nagsimula ang sunog sa library ng kanyang ama at walang apoy sa kwartong iyon. Dahil mahal na mahal ng ama ni Eden T. ang kanyang bookshelf, hindi siya gumamit ng apoy sa kwarto. Sinubukang alalahanin ni Res Idihian ang pangyayari bago ang sunog. May isang lalaki na may mahabang peklat sa kamay ang pumunta sa kanilang bahay at tinawaran ang isang mahalagang painting. Ngunit dahil sa ito ay pamana para kay Eden T, hindi ito ibinenta ng kanyang ama. Kaya nagalit siya at umalis at posibleng siya ang nagsunog na sumira sa buong pamilya ni Eden T. Nangako si Gyang Enki na tutulungan siyang imbestigahan ang nangyari. Habang kumakain, tinanong ni Enki kung paano nagkakilala ang mga magulang ni Gyang En. Naalala ni Enki Gyang na sa tabi ng Yecheng River noong taon na iyon, nakita niya si Res Idihian na may daladalang basang aklat. Dahil sa pagkabigla at pagkahilo, wala na siyang maalala. Dahil natatakot siya na wala siyang matutuluyan, dinala niya ito sa syudad. Matagal niya itong niligawan
niligawan bago niya ito napakasalan. Dahil sa iisang ina at siya ang mas matanda, nag-aalok si Gyang Ennis na maging magkapatid sila ni Aden Thi at kinilala siyang nakababatang kapatid. Natatakot si Amy si Gyang na malaman ng nagsunog na buhay pa sila, kaya sinabihan niya ang mag-ina na huwag magpakilala sa kanilang mga kamag-anak upang hindi sila mapansin at ang iba pa ay ipapaubayan na lang kay Gyang En. Bukas ay may klase pa, kaya iuwi na ni Gyang En si Aden Thi. Pero dahil sa sobrang kalasingan, nakalimutan niya ang kanyang bag. Si Tis Chim ay naghintay sa bahay, ngunit hindi pa rin bumabalik si Aden Thi. At nang sabihin ng kanyang tauhan na nag-dinner sila kasama si Ekidi sa bahay ni Gyang E, mas lalo siyang nag-alala. Katatapos lang maligo, tumakbo ang lasing na si Aden Thi papasok sa kwarto. Tinulak siya sa kama at saka sinisisi pa siya dahil sa pagpasok sa kanyang kwarto. Walang magawa si Tis Chim kundi buhatin siya pabalik sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, naghanda pa siya ng 2 piraso ng tinapay para kay Aden Thi, pero umalis siya nang hindi man lang siya tiningnan. Tumakbo siya kay Eng Thi dahil may gustong pag-usapan si Gyang E. Inihanda na niya ang pondo para sa pelikula ni Eng Thi tulad ng ipinangako niya kahapon. Kagabi ay nahulog ang bag ni Aden Thi sa kotse kaya dinala na rin niya ito. Samantala, nasa bahay si Tis Chim at pumipili ng disenyo para sa label ng bagong gamot habang patuloy na humihingi ng tawad si Aden Thi sa tabi niya. Dumating si Q-Tin na humahangos at iniulat na ang universal na ointment na inilabas ng pamilya Gyang ay may parehong sangkap sa Moxie ointment na malapit na nilang ilabas. Nang makita ni Aden Thi na nagtagumpay ang kanyang plano, sinabi niya na ginamit ni Aden Thi ang ointment, kaya imposibleng maging coincidence na naglabas ang pamilya Gyang ng parehong produkto. Bukod pa dito, madalas pumunta si Aden Thi sa Giant Group at malapit kay Gyang En. Hindi naniniwala si Tis Chim na magtataksil si Aden Thi sa kanya, kaya ipinaimbestiga niya kay Uncle San kung ano ang ginagawa niya kamakailan. Pinaghihinalaan niyang may gumagamit sa kanya at nagpaplano laban sa kanya. Si Jiangxi ay nasa kusina kung saan siya nagluluto kaya pumasok si Kinsan para tumulong. Nang makita niya siyang nagluluto ng isang palayok ng sweet rice wine, pinayuhan siya ni Kinsan na huwag nang uminom ng alak o baka maulit ang nangyari noong nakaraang gabi. Nagulat si Jiangxi nang maalala ang nangyari noong gabi. Inakala niya na panaginip lang iyon. May 2 ibon na gustong kumain ngunit hindi pa nakakakain. Nang naluto ang cake, silang 3 ay umupo at kumain. Tinanong ni Kinsan kung naging malapit ba siya kay Jiangdong dahil nagkagusto na siya dito. Ipinaliwanag ni Jiangxi na si Jiangdong ay namuhunan sa pelikula para kay Wachi kaya pumunta siya doon para tumulong na naging dahilan ng pagiging seloso ni Kinsan sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nilang uminom ng sweet rice wine, silang 2 ay nakatulog ng mahimbing. Binuhat ni Kinsan si Jiangxi papunta sa kwarto at hinayaan ang kanyang pamangkin na umakyat ng mag-isa. Kinabukasan, nabangga ni Jiangxi si Xiaoxian at nalaglag ang mga dokumento at doon niya nalaman ang tungkol sa panggagaya sa pagitan ng pamilya Jiang at pamilya Qin. Nakiusap siya sa kanya na huwag itong sabihin sa kahit sino dahil pinagsabihan siya ni Kinsan na panatilihin itong lihim. Ngunit hindi niya alam na sinadya ni Xiaoxian na ipakita sa kanya ang mga dokumento. Dali-daling tumakbo si Jiangxi pabalik sa kanyang silid at hinanap ang bote ng gamot sa kanyang bag, ngunit hindi niya ito makita. Ang pamilya Jiang ay naglabas ng ointment na ginawa ni Kinsan sa loob ng 2 taon na nagdulot ng malaking pagkalugi sa Qin Group. Inakala ni Jiangxi na nakuha ni Jiangdong ang kanyang bag nang mahulog ito. Upang patunayan na wala siyang kasalanan, pumunta si Jiangxi para harapin si Jiangdong. Ngunit dahil ugali ni Jiangdong na magdala ng iba, sina Kinsan at Feng Jingyun ay dumating din at umupo sa tabi. Si Feng Jingyun ay nag-aabang na sa sandaling magkamali si Jiangxi sa kanyang sinasabi, sisirain niya ang reputasyon nito. Dumiretso si Jiangxi sa punto at tinanong ang kanyang nakatatandang kapatid kung ginamit ba siya nito para gawin ang isang bagay na mali laban sa Qin Group. Sinabi niya na alam ni Jiangdong na may ointment sa kanyang bag na nakalimutan niya at nakatakdang ilabas ito ng Qin Group. Ngunit ngayon ay wala na ito. Pagkatapos nito, nagbenta ang Jiang Group ng ointment na may parehong formula. Ipinaliwanag ni Jiangdong na ang ointment na ibinebenta niya ay inilabas kaagad pagkatapos niyang kalimutan ang kanyang bag. Ngunit mula sa pananaliksik sa formula hanggang sa pagbebenta, kailangan ng hindi bababa sa 1 buwan. Makatwiran din iyon. Hindi na nagduda si Jiangxi kay Jiangdong. Tinanong siya nito kung nagkagusto na siya kay Kinsan kaya kinu-question niya siya. Sinabi ni Jiangdong na siya ang kanyang kuya at may karapatan siyang mag-alala tungkol sa hinaharap ng kanyang kapatid. Narinig ni Kinsan na magkapatid sila at napangiti siya ng may ginhawa habang nagtataka naman si Feng Jingyun. Lumapit si Kinsan sa kanya, bumati, nagsabi ng ilang bagay at umalis. Pinayuhan ni Jiangdong si Jiangxi na samantalahin ang pagkakataong ito para lumipat pabalik sa bahay dahil baka magduda si Kinsan at maging mahirap ang sitwasyon. Ngunit ayaw pa niyang umalis, sisiyasatin niya muna ito bago siya umalis. Pumayag si Jiangdong na itigil muna ang produksyon ng gamot para hindi maapektuhan si Jiangxi. Si Feng Jingyun ay patuloy na sumusunod kay Kinsan at sinasabing sinadya ni Jiangxi na magkakamali siya sa pag-iisip na si Jiangxi ang nagbunyag ng formula. Ngunit kapag sinabi niya ang isang bagay, pinagtatanggol siya ni Kinsan ng 2 beses. Sinabi niya na kahit na gumawa ng masamang bagay ang kanyang babae, okay lang basta gusto niya ito. Pagdating sa bahay, pumunta si Jiangxi kay Kinsan para ipaliwanag ang ilang bagay. Madalas siyang pumunta sa pamilya Jiang
dahil nandoon ang kanyang ina. Dahil din dito, naging magkapatid sila ni Jayangdong. Sinabi ni Kinsan sa kanya na lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Mula ngayon, kung gusto mong bisitahin ang iyong ina, sabihin mo lang kay Uncle Shuang na magpadala ng maghahatid sa iyo. Hindi mo kailangang magtago ng kahit ano. May isang bagay na gusto pa niyang malaman ay kung bakit nang tanungin siya ni Jayangdong kung gusto niya siya. Hindi siya sumagot. Sinagot ni Jiangxi na sobrang gwapo, mayaman, at makapangyarihan siya. Paano siya maglalakas loob na abutin siya? Bukod pa rito, ang pagiging malapit ng isang guro sa isang magulang ay isang bawal, at hindi mangyayari iyon. Sa kabilang banda, tinawag ni Jayangdong si Q upang alamin kung saan nakuha niya ang formula. Pagkatapos magtanong, nalaman ni Jayangdong na ginamit ni Dingbining si Q upang ibigay ito sa kanya. Hindi alam ni Q na may kinalaman ito kay Kinsan. Inakala niya na si Dingbining ay sobrang baliw kay Jayangdong kaya naawa siya sa kanya at tinulungan siya. Sinabi ni Jayangdong sa kanya na umalis na siya sa lungsod, na siya mismo ang sasagot sa lahat. Tinawag din ni Jayangdong si Kinsan upang ipaliwanag ang lahat. Kung ikukumpara kay Dingbining, mas nagdududa si Kinsan kay Feng Jinyun. Walang sinuman sa pamilya Feng ang nakakaalam tungkol sa gamot. Sigurado na nakahanap siya ng isang mahusay na tao na nakapag-analisa ng tama sa formula ni Kinsan. Gusto niyang bunutin ang damo mula sa ugat, hanapin ang nakatagong eksperto, at mas mabuting turuan ang pamilya Feng na huwag na silang mangharas sa negosyo at monopolize ang industriya ng maritime transport. Habang nag-uusap, nakita ni Kinsan na si Jayangdong ay isang makatarungan at responsableng tao. Matapos marinig ang kwento tungkol kina Jiangxi at sa kanyang ina, nagkasundo ang dalawang lalaki na magtulungan. Si Jayangdong ang mag-imbestiga sa sunog sa pamilya Min si Kinsan dahil sa kanyang mga koneksyon, ang mag-imbestiga sa nakatagong eksperto sa likod ni Feng Jinyun. Sinabi ni Jayangdong na pagkatapos ng sunog, si Jiangxi ay nahirapan ng husto at pumunta siya sa lungsod upang kumita ng pera ng mabilis para mabayaran ang mga kapitbahay na naapektuhan ng sunog. Gusto ni Kinsan na mas alagaan siya, kaya tinawag niya ang isang mananahi upang gumawa ng ilang damit para sa kanya. Kinindatan niya ang mananahi para hilingin kay Jiangxi na kunin ang kanyang mga sukat. Ang lahat ay normal hanggang sa bahagi ng pagsukat sa kanyang dibdib. Sinabi ni Kinsan na sinabi sa kanya ni Jayangdong ang lahat tungkol sa pamilya niya at sinabihan din niya siyang makasundo si Jayangdong tulad ng isang kapatid lang at wala ng iba. Dahil napakataas ni Kinsan, nang sinukat ni Jiangxi ang kanyang kwelyo, hindi siya makatayo ng tuwid kaya giniyakap niya ang kanyang baywang na nagpapula sa mukha nito. At kinantyawan pa siya ni Kinsan na nagpahiya sa kanya sa isang magandang araw. Nagpahayag si Jiangxi ng kanyang kagustuhang lumipat. Bagaman ang issue sa ointment ay malinaw na sa isang bahagi, ayaw niyang maging isang piyesa sa laro na gagamitin ng iba para saktan si Kinsan. Bukod pa rito, kapag muling nagkasama sila ng kanyang ina, mas madalas siyang pupunta sa pamilya Jiang. Ayaw ni Kinsan, kaya niya protektahan ang kanyang sarili at siya, at hindi siya magiging maliit para pigilan siyang pumunta sa pamilya Jiang. At malapit na ang pagsusulit, kaya kailangan nilang mag-aral ng higit pa. Gumawa siya ng lahat ng uri ng dahilan para manatili si Jiangxi at hindi siya umalis. Ang master na tinulungan ni Feng Jinyun na suriin ang formula ay nakakulong sa kanya at hindi siya pinapayagang umalis. Kung alam niya lang na ang taong binabangga niya ay ang Iron Bar ng lungsod, hindi niya sana tinanggap kahit bigyan pa siya ng 100 ginto. Ngayon, parehong hinahanap siya ng King Group at Jiang Group. Bumalik kay Jiangxi, gustong makasama ni Kinsan ang kanyang crush, kaya ginamit niya itong dahilan para bantayan silang dalawa habang nag-aaral para sa kanilang pagsusulit ng maseryoso. Dahil sa kanyang pamangkin, nagkaroon si Kinsan ng pagkakataong ipakita ang kanyang mga kalamnan upang magtunggali silang dalawa kung sino ang mas mahusay na magpinta. Habang nagpo-pose siya, nag-blur ang isip ni Jiangxi. Inakala ni Kinsan na nahihiya siya dahil nahulog ang loob niya sa kanyang perpektong katawan. Nang matapos sila, ang pinta ni Jayading ay walang kapantay habang si Jiangxi ay nahihiya kaya binigyan niya ito ng damit. Nakita ni Kinsan na suot pa rin niya ang buttons ng kanyang jacket. Inakala niya na ito ay mula sa kanyang dating kasintahan kaya nagpa siyang lampasan ito. Kaya sinabi niya kay Jiangxi na dalhin ang kanyang pinta sa kanyang silid at kapag nakapinta na siya na parang totoo, bibigyan niya siya ng 500 gintong barya. Sa hapon na iyon, nagpadala ng ilang gamit ang nanay ni Jiangxi para sa kanya at gumawa din siya ng merienda bilang pasasalamat kay Kinsan sa pag-aalaga sa kanyang anak. Nakita ni Jayading na kinakain lahat ng kanyang tiyuhin ang pagkain, kaya humingi din siya. Sinubuan siya ni Jiangxi, ngunit nagselos si Kinsan at pinakain niya ang kanyang sarili at inangkin pa niya ang 2 kahon ng cake. Narinig ni Kinsan na sinasabi ni Jiangxi ang mabubuting bagay tungkol sa kanya sa harap ni Jayading, mas lalo siyang umasa na mapapaibig niya siya. Ang taikoon ba ng lungsod ay manliligaw sa malakas na babae? Hindi alam ni Kinsan kung kanino magtatanong kaya tinawag niya si Uncle Shuang para maging love advisor niya. Ginamit niya pa rin ang lumang taktika na may kaibigan siyang may problema sa pag-ibig. Alam ni Uncle Shuang na wala namang kaibigan pero nagpanggap pa rin siya para hindi mapahiya ang kanyang amo. Nang mapansin na nahuli siya, nahihiya si Kinsan kaya pumasok siya sa bahay para hindi mapahiya. Kinagabihan, pumunta siya sa maliit na si Jayading para tingnan kung matutulungan siya ng bata na makahanap ng pag-ibig dahil isa siyang mabait at matalinong tao. Ipinaliwanag ni Jayading sa kanyang tiyuhin na iba si Teacher Jiangxi sa ibang mga mayayaman.
Dapat ipakita sa kanya ang pagtitiwala at katapatan para magkaroon ng pag-asa na magsama kayo sa iisang bubong. Mahilig siya sa matatamis kaya nagplano si Jayading para subukan ng kanyang tiyuhin na gumawa ng cake para makuha ang loob nito. Nang may magandang plano, umalis agad si Kinsan. Tumakbo siya sa silid-aklatan upang maghanap ng libro para sa paggawa ng cake. Binasa niya ito hanggang sa nakatulog siya at napanaginipan niyang sila ni Jiangxi ay magkasama na at habang nasa gitna ng pinakakapanapanabik na bahagi, ginising siya ng kanyang tauhan. Nalaman niya na ang taong nag-analisa ng gamot para kay Feng Jingyun ay si Lin Guangyao. Ang taong ito ay kasalukuyang pinakamalaking underground leader sa lungsod at may malaking puwersa sa likod niya na sumusuporta sa kanya kaya mahirap makakuha ng karagdagang impormasyon. Sa kabilang banda, si Jayading ay kumakatawan sa kanyang tiyuhin sa pagdadala ng ilang regalo para kay Jiangxi, tulad ng mga damit, lotion, at iba pang mga pampaganda na ginawa niya. Nang marinig niya si Jayading na sinasabi na si Kinsan ay nasa kusina, tumakbo siya pababa para magpasalamat at nakita niya si Uncle Shuang na naglalakad sa labas na nagsasabing gumagawa ng magic ang kanyang amo sa kusina at walang pinapapasok. Nag-alala si Jiangxi nang marinig ang ingay at binuksan ang pinto para tingnan. Nakita niya si Kinsan na nagbibake, ngunit hindi niya alam kung paano ito ginagawa at sobrang uso. Ang cake ay sunog, nagpasalamat siya sa kanya sa pagbibigay ng mga regalo. Ang hand lotion ay amoy napakabango, hindi tulad ng mga nasa merkado. Tinungo ni Kinsan ang kanyang katawan para subukan ang lotion. Ito ay isang espesyal na produkto at siya ang unang gumamit nito. Pinangalanan din niya itong Muixi, isang pangalan na may kaugnayan sa kanya. Naalala niya ang cake na niluto niya, mukhang pangit ngunit masarap pa rin. Akala niya ay matatanggal ang panlabas na bahagi at makakain pa rin ang loob, ngunit nasunog ito hanggang sa loob. Natatakot si Jiangxi na kapag kinain niya ang cake ay magkakasakit siya, kaya tumulong siya. Tumanggi si Kinsan dahil noong umaga, gumawa si Xiaochui ng cake base at inilagay sa estante. Sumubok si Jiangxi na kunin ito, ngunit hindi niya maabot kaya tinulungan siya ni Kinsan na buksan ang kabinet at kunin ang cake base. Nahulog ang buttons ng jacket na suot ni Jiangxi. Dali-dali niya itong pinulot. Ang may-ari ng buttons na ito ay ang taong nagligtas kay Jiangxi mula sa sunog. Hindi niya nakita ang mukha niya at nakakuha lang siya ng buttons. Sinubukan ni Kinsan na lagyan ng cream ang cake, ngunit ginawa ito ni Jiangxi. Ayaw niya ito, kaya tumayo siya sa likod niya at hinawakan ang kanyang kamay upang magkasama silang gawin. Habang nagde-decorate sila ng cake at nag-uusap, sinabi ni Kinsan na si Feng Jingyun ang kumuha ng ointment at ibinigay ito sa labas para sisihin siya. Dahil may kinalaman ito kay Jiangxi at sa Iron Bar ng lungsod, hindi sila ni Jiangdong magpapabaya. Sinabi niya kay Jiangxi na magtutok lang siya sa pagtuturo kay Jayading at siya na ang bahala sa iba. Sinabi ni Kinsan na pangit ang kanyang dekorasyon. Pulot ni Jiangxi ang ubas at kinagat ito. Sinabing huwag niya itong husgahan, mukha lang itong hindi maganda ngunit masarap naman. Kinagat ni Kinsan ang kalahati ng ubas sa kamay niya at ninuya ito ng masarap. Habang naglalandian sila ay pumasok si Jayading at naging third wheel. Nahihiya si Jiangxi kaya dinala niya ang cake palabas. Pinagsabihan ni Kinsan ang kanyang pamangkin na huwag nang magpakita sa mga oras na hindi kinakailangan. Sinira niya ang matamis na sandali. Pagkatapos ng hapunan, naglaro silang tatlo. Naramdaman ni Kinsan na kung magpapakasal sa kanya si Jiangxi, makakatipid siya sa tuition fee. Hindi sumang-ayon si Jiangxi, gusto lang niyang magpakasal sa isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kabilang banda, nalaman ni Jiangdong na ang taong nagsunog ay hindi mula sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Jiangxi, kundi mula sa lungsod. Tumakbo siya para hanapin sina Kinsan at Jiangxi para sabihin sa kanila. Ang taong ito ay nagtatago ng husto. Nalaman lang ni Jiangdong na ang apelyido niya ay Lin at dating isang herbalist. Naalala ni Kinsan na ang taong nag-analisa ng gamot para kay Feng Jingyun ay si Lin din ang apelyido, na may kaalaman din sa pharmacology at ang pinuno ng Hongmen Gang. Naisip niya na si Feng Jingyun ay hindi basta-basta makakakilala sa mga miyembro ng Hongmen. Malamang na may kaugnayan ang pamilya Feng sa gang na ito, kaya madali niyang nakuha ang tulong niya. Kailangan nilang malaman kung ang pamilya Min ay sinunog ni Lin Guangyao o may ibang tao sa likod nito. Lalo na kung ang pamilya Feng ay nakikipagsabuatan sa gang, kailangan nilang magplano sa pangmatagalan. Nagpahayag si Jiangxi ng kanyang kagustuhang itigil ang investigasyon dahil ang negosyo ng pamilya Qin ay may kinalaman sa maritime transport ng pamilya Feng. Sa lahat ng paraan, ayaw niyang malagay sila sa panganib dahil sa kanya. Siya mismo ang gaganti sa pamilya Min pagkatapos sabihin iyon. Bumalik si Jiangxi sa kanyang silid. Dali-daling sinundan siya ni Kinsan at pinayuhan siyang huwag gawin ang lahat ng mag-isa. Sila Lin Guangyao at Feng Yuanzhang ay napakalakas, hindi niya sila magagawang matalo sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas. Ano man ang sabihin ni Kinsan, tumanggi pa rin si Jiangxi na tulungan siya. Ayaw niyang maging problema sa mga tagalabas. Nalungkot si Kinsan nang marinig niya iyon dahil kahit sa ganitong sitwasyon, itinuturing pa rin niya siyang tagalabas at pinapaalis pa siya sa kanyang silid. Pagkatapos noon, iniiwasan na siya ni Jiangxi. Hindi siya pinapansin sa hallway at hindi siya pinansin nang dalhan siya ni Kinsan ng prutas habang nagtuturo siya. Sa totoo lang, mayroon na siyang nararamdaman, ngunit sa harap ng paghihirap ng kanyang pamilya, ayaw pa niyang isipin ang tungkol sa pag-ibig. Noong gabing iyon, dumating si Jiangdong para sunduin si Jiangxi at pumunta sa Lantern Festival. Dinala niya siya sa isang liblib na eskinita at sinabing ang pinakamagandang bahagi ng festival ay ang pagsagot ng mga bugtong upang makakuha ng prutas. Narinig niya na ang malaking premyo ay nakatago sa eskinita na ito, kaya sinabi niya sa kanya na maghiwalay sila upang hanapin ito.
Niluwagan ni Jiangxi ang kanyang kamay at pumasok. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya at nang aalis na siya, narinig niya ang isang pamilyar na boses at lumabas na si Kinsan pala iyon. Nakiusap siya kay Jiangxi na huwag na siyang ilayo pa at huwag siyang iwasan, hayaan siyang tulungan siyang maghiganti. Pagkatapos nito, walang pag-aalinlangang lumuhod si Kinsan sa isang tuhod at ang tanging tao na nakapagpaluhod sa kanya ay dapat na patay o isang manok. Binigyan niya si Jiangxi ng dalawang pagpipilian. Seryoso siya sa kanyang pag-amin. Hindi pa rin pumayag si Jiangxi, kaya hinalikan siya ni Kinsan at binigyan siya ng isang kwintas na mas maganda pa kaysa sa butons na suot niya. Nagsabuatan na nga ang tadhana upang bumaba ang niebe at lalo pang maging romantiko ang kapaligiran. Matagumpay ang plano, lumabas si Jiangdong upang batiin si Kinsan sa pagkuha ng loob ng kanyang kapatid. Dala ng pamilya ang isang baukwet at naroon din si Wuchi upang makisaya. Lumalabas na ilang araw na ang nakalipas, nagpakumbaba si Kinsan na hikayatin si Jiangdong na tulungan siyang makalaya sa pagiging binata. Pumayag si Wuchai na tumulong dahil nakita niyang taos puso ang pagmamahal niya kay Xigdenti at sumuporta ang pamilya dahil masaya rin sila. Dahil hindi na sila estranghero, pinayagan na ni Jiangxi si Kinsan na makibahagi sa paghiganti. Nagtipon ang lahat upang suriin ang mga lumang pangyayari tulad ng sinabi ng ina ni Jiangxi Hise na sinunog ang kanilang bahay dahil sa isang sinaunang pinta at si Lin Guangyao ay isang bastos at tuso. Paanong makakapagsimula siya ng away dahil lang sa isang pinta? Sa paglipas ng mga taon, si Lin Guangyao na ito ay palaging humahawak ng maruming gawain para kay Feng Yuanzhang kaya hindi maaaring alisin ang posibilidad na ang dalawang ito ay magkasabwat. Kung ang dalawang ito ay magkakutsaba, ang isa ay nasa ilalim ng mundo at ang isa naman ay nasa negosyo, ang buong lungsod ay magdurusa. Nakita ni Kinsan na kung makikita lang ang pinta, malalaman kung sino ang may sala. Mayroon na siyang plano at gusto niyang sabihin sa lahat na sumunod. Matapos talakayin ang trabaho, naisip ni Jiangdong na dapat niyang bigyan ng puwang ang magkasintahan dahil sumasakit na ang mata niya sa panonood, kaya hinila niya si Wuchai pauwi. Pagod na si Jiangxi kaya umakyat na siya sa kanyang kwarto upang matulog at kumaway pa siya ng paalam at hindi pinayagan si Kinsan na sumama sa kanyang kwarto. Walang hiyang sumunod pa rin ang binata na mukhang mayaman sa kwarto ni Jiangxi at pinayagan niya itong tawagin siyang Zhan at hindi na Kuya Kin Auntie tulad ng nakasanayan niya. Kung ano ang ginawa ng dalawa pagkatapos noon ay hindi nasasabihin, hindi ito para sa mga bata. Nagising si Jiangxi at hindi na niya nakita si Kinsan at nang tanungin niya si Xiaoxian, nalaman niyang nagtatrabaho ito sa silid aklatan. Kinukuha na ng pamilya Jiang ang lahat ng parmasyutiko mula sa butika ng pamilya Kim at nagbanta ng welga ang mga empleyado kaya dinala ni Xiaoxian ang mga dokumento sa kanya. Umakyat si Jiangxi TV upang tingnan at pagkakita sa kanya, hinawakan agad siya ni Kinsan at tinanong ng husto. Sinisisi siya kung kailan pa siya nagsimulang lihim na saktan siya. Kahapon lang ay naglaro pa sila ng pagmamahalan, ngunit ngayon ay naging ahas na siya na nagdulot ng pagkawala sa Kim Group at nag-ingay ang dalawa sa kanilang pag-aaway. Ibinato ni Kinsan sa lupa ang isang tumpok ng mga liham sa pagitan niya at ni Jiangdong na ang lahat ng nilalaman ay tungkol sa impormasyon ng mga parmasyutiko na nagtatrabaho para sa pamilya Kim. Kahit anong paliwanag ni Jiangxi ay hindi pinakinggan ni Kinsan at nagpumilit siyang paalisin siya sa bahay at hindi na siya napigilan pa ni Xiaoxian na tumakbo palabas. Nagpanggap ang pamilya ni Kinsan na nagpapagaan ng loob. Sinisisi siya na kung nagtiwala siya sa sarili mula pa sa simula ay hindi sana siya magiging miserable. Lubos na nalulumbay si Kinsan at nagpakalasing at gusto pa siyang ilipat ng kanyang ama palabas ng lungsod at lahat ng negosyong pinaghirapan niyang patakbuhin ay ililipat sa kanyang kuya. Lahat ng pera niya ay inubos niya sa mga botika at ngayon ay wala na siyang natira. Hinawakan ni Feng Jingyun ang kamay niya at sinabing tutulungan niya siyang magsimulang muli basta tutulungan siya ng Feng Group, makakabangon pa rin siya kahit bumagsak. Tumanggi si Kinsan dahil ayaw niyang samantalahin ang mga kababaihan. Pagkatapos magsalita ng matagal, isiniwalat ni Feng Jingyun na mayroon silang isang sinaunang pinta na itinago bilang dot upang ibigay sa pamilya ng mapapangasawa. Sabi niya, basta may pera, makakahanap siya ng kahit anong sikat na doktor at kung gusto ni Kinsan, dadalhin niya ito para sa kanya. Dahil nabigo si Kinsan sa pamilya Feng, agad na naghanap si Feng Yuanchang ng iba pang kilalang pamilya para sa kanyang anak na babae. Walang pakialam si Feng Jingyun, lihim niyang ninakaw ang sinaunang pinta at dinala kay Kinsan. Narinig niya sa kanyang ama na napakahalaga nito. Ang kahoy na patungan nito ay inukit ng mga sikat na manggagawa sa lahat ng dako at tiyak na malulutas nito ang kagyat na problema ni Kinsan. Maya-maya, dumating si Jiangxi TV upang kunin ang kanyang sweldo at nang makita siya ni Feng Jingyun, inakbayan niya si Kinsan upang ipakita na siya ang bagong babaeng may-ari ng Kim Group. Pinapasok ni Kinsan si Jiangxi TV upang tingnan kung saan magandang isabit ang dot na dinala ni Feng Jingyun. Nakilala ni Jiangxi na ang pintang ito ay ang sinaunang pinta mismo ng kanilang pamilya. Nanggigipit pa rin si Feng Jingyun sa tainga niya, nakikipag-ugnayan siya kay Kinsan upang inisin si Jiangxi Hindi siya nagtagal kaya umalis na lang siya. Kinaumagahan, nagdala si Kinsan ng ilang regalo kay Feng Yuanchang upang buhayin muli ang pagmamahala ng dalawang pamilya. Nagpahayag si Feng Jingyun sa kanyang ama na gusto niyang pakasalan si Kinsan. Agad siyang
tumanggi, ngunit nagmatigas ang babae na gusto niya si Kinsan at wala ng iba. Naisip ni Feng Yuanchang na kahit nabigo si Kinsan ngayon dahil ito ay dulot ng paninira ng iba, maaari pa rin siyang bumangon. Kaya pumayag siyang tulungan si Kinsan na mabawi ang kanyang posisyon bago isipin ang tungkol sa kasal, na hindi pa naman huli sa isang kondisyon. Bibigyan niya si Kinsan ng puhunan para sa pagpapaikot ng negosyo na hindi na kailangang bayaran basta't bawat taon ay hahatiin ng butika niya ang kalahati ng kita para sa kanya. Mahalaga ang bagay na ito kaya kailangan ni Kinsan na pag-isipan itong mabuti bago magdesisyon at pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya. Natatakot si Feng Yuanchang na baka nagpapanggap lang si Kinsan kaya hindi pa siya lubos na nagtitiwala. Sa lahat ng dahilan, dati ay wala siyang pakialam sa sinuman at ngayon bigla siyang nabigo at nagpasya siyang pumunta rito kaya kailangan pa niyang obserbahan. Nagalit si Feng Jingyun dahil sa tingin niya ay sinasadya ng kanyang ama na paghiwalayin sila kaya tumigil na siya sa pagsasalita. Samantala, pumunta sina Jiang Dong at Jiang Xi Identity upang hanapin si Lin Yao Guang. Tinanong nila ito tungkol sa sunog sa kanilang bahay, na siya raw ang gumawa at ang nasa likod ng pag-uutos ay si Feng Yuanchang. Sa simula ay nagkunwari si Lin Yao Guang na walang alam. Sinabi niyang hindi niya kilala ang taong nagngangalang Feng Yuanchang hanggang sa inilabas ni Jiang Xi ang isang titulo ng lupa. Noong nakaraan, si Lin Yao Guang ay isang charlatan na mahilig magsugal at punong-puno ng utang. Nang singilin siya ng kanyang mga nagpautang, tinulungan siya ni Feng Yuanchang na bayaran ang kanyang utang. Ang orihinal na address ng titulo ng lupa ay ang sugalan kung saan madalas pumupunta si Lin Yao Guang, at ang tunay na may-ari ng sugalan na iyon ay si Feng Yuanchang. Pinamamahalaan niya ang sentro ng transportasyon sa dagat at palihim siyang nag-ayos ng mga sugalan. Nang malapit ng imbestigahan ng nakatataas, pinutol niya ang ugnayan upang iligtas ang kanyang buhay at ibinenta ang bahay ng sugalan sa pamilya Jiang na nagpapalawak ng kanilang butika. Matagal nang gusto ni Feng Yuanchang na magbenta ng mga ipinagbabawal na gamot ng mas palihim kaysa sa sugalan, ngunit kulang siya ng isang tapat na ginto na bata sa tabi niya, at si Lin Yao Guang ang naging target niya. Pinakikinabangan ni Feng Yuanchang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng pera mula kay Lin Yao Guang, habang si Lin Yao Guang ay nabubuhay lamang ng pansamantala at 20% lamang ng kita ang nakukuha niya. Pagkatapos marinig ito, nalaman ni Lin Yao Guang na niloko pala siya ni Feng Yuanchang sa loob ng maraming taon. Sobrang galit na hindi siya makapagsalita, kaya pumayag siyang makipagtulungan sa kanilang dalawa sa isang pagkakataon. Pagbalik kay Kinsan, kakahanap lang ni Feng Yuanchang sa kanya. Noong huli niyang ipinagbawal na pakasalan ng anak niya si Kinsan, umalis ito at hindi umuwi. Inakala niya na dahil hindi siya pumayag na tulungan si Kinsan na buhayin ang butika, tinago ni Kinsan si Feng Jingyun. Pinaninindigan ni Kinsan na hindi siya gumawa ng ganoong masamang bagay at tutulungan niya itong hanapin si Feng Jingyun. Pagbaba pa lang ng dalawa sa ibaba ng bahay, dali-daling pumasok si Xiao Xian na karga si Feng Jingyun at nagulat na nakita niya raw itong bumaba mula sa isang kotse habang naghahatid siya ng mga paninda sa bodega. Hindi ito masyadong malinaw at patuloy itong nagsasalita ng kinagat ako ng asong kalye at pagkatapos ay nawalan ng malay. Nakilala ni Xiao Xian na ang kotse na iyon ay sa pamilya Jiang. Pagkatapos suriin ng doktor, sinabi niya sa kanila na si Feng Jingyun ay hindi lamang nasugatan sa labas, kundi pati na rin nawala ng birhen. Lubhang nagulat si Feng Yuanchang nang marinig ito. Binigyan niya ng pera ang doktor upang manahimik at huwag ibunyag ang nangyari. Dahil nawala sa kanyang anak ang kanyang mahalaga, kailangang samantalahin ito ni Feng Yuanchang upang kumita para sa kanyang sarili. Sinisisi niya si Kinsan sa pakikipag-away kay Jiang Dong kaya nasaktan ang kanyang anak sa ganitong kalagayan. Hindi maaaring mapahiya ang pamilya Feng, kaya gusto niya na pakasalan ni Kinsan si Feng Jingyun. Kailangang maganap ang engagement party sa loob ng 3 araw. Hindi pa roon nagtatapos, pinahuli rin niya si Jiang Xi Identity at pinatago. Dahil narinig niya na si Jiang Xi at Kinsan ay mailihim at malabong relasyon noon. Kapag natapos na ang engagement party, aayusin nila siya upang maiwasan ang anumang gulo na makakaapekto sa party. Napakabilis ng araw at dumating na ang araw ng seremonya. Dahil hindi pa matatag ang kalagayan ni Feng Jingyun, nagdaos sila ng maliit na party at hindi magarbo. Pagdating pa lang ni Kinsan sa harap ng pinto ay narinig niya ang ulat ni Tito Shuang na nasa panganib si Jiang Xi Identity. Agad siyang tumakbo kay Xiao Xian at sinabihan itong dalhin siya sa secret warehouse ni Feng Yuanchang. Nagpakita si Xiao Xian ng pagkalito at hindi niya maintindihan. Nang sabihin ni Kinsan na alam na niya ang tungkol sa pakikipagsabuatan niya sa pamilya Feng bilang espiya, natakot si Xiao Xian at dinala siya sa warehouse. Ayaw papasukin ng mga nagbabantay si Kinsan at nagbanta pa silang magpapaputok. Ayaw niyang makipag-away kaya nagsinungaling siya na ito ay pagsubok ng biyenan niya para sa kanya upang siya mismo ang humawak nito. Nang kumpirmahin ni Xiao Xian na iyon nga ang misyon na ibinigay ni A.D. Feng, pinapasok lang nila siya. Nakita ni Kinsan si Jiang Xi Identity na nakatali at nakapiring ang mata sa loob at labis siyang naawa. Tumakbo siya at hinalikan muna siya, pagkatapos ay agad niyang binugbog ng husto ang mga nagbabantay at sumugod ang kanyang mga tauhan upang harapin sila. May isang lalaki na akmang susuntukin si Jiang Xi, ngunit agad na sumugod si Kinsan at sinalo ang suntok para sa kanya. Niyakap niya si Jiang Xi, sinisisi si Jiang Dong dahil hindi niya ito naprotektahan ng maayos at naging sanhi ng kanyang matinding takot. Binuhat ni Kinsan si
Jiang Xi Event TV sa kanyang mga braso, at nang aalis na sila ay nakita niya na hindi maaaring manatili ang bodega. Kaya kinuha niya ang lighter mula sa bulsa ni Kinsan at sinunog ang buong bodega. Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang totoong drama. Sa pagkakataong ito, nagaganap pa rin ang engagement party. Narinig ni Feng Yuanzhang na may dumating na katulong upang magulat na nagpadala raw si Kinsan ng isang malaking regalo at gusto niyang pumunta sa pangunahing bulwagan upang tanggapin ito. Nang marinig niya ito, sabik niyang dinala ang kanyang anak na babae doon at piniringan ang mata ng mag-ama upang dagdagan ang drama. Pagdating doon, nakita niya ang sinaunang pinta na nakasabit sa dingding at pagkatapos ay lumabas si Jiang Dong upang magbigay ng regalo sa ngalan ni Kinsan. Maya-maya ay dumating si Lin Yaoguang at nagulat na dinala raw ni Kinsan ang kanyang mga tauhan sa warehouse. Nang makita ni Feng Jingyun siya, natatakot siyang umatras. Nagtapat si Lin Yaoguang, sinabi niya kay Feng Yuanzhang na ginamit niya ang kanyang pinutol na kamay upang bawasan ang pagkabirhen ng kanyang pinakamamahal na anak na babae at ginawa itong nasa ganitong kalagayan. Labis na nagalit si Feng Yuanzhang at hindi siya makapagsalita. Muling binanggit ni Jiang Dong ang sunog at sinabi sa kanya na kung hindi niya aaminin na siya mismo ang nagdulot ng pagkawasak ng pamilya Min, gagawin din niya itong isang lumpo. Hindi pumayag si Feng Yuanzhang at hindi umamin sa pagkakamali. Sinabing isa siyang General Director ng Maritime Transport Bureau. Bakit niya kailangang manunog dahil lang sa isang pinta? At sinabi pa niyang ang pinta na ito ay pamana ng pamilya Feng. Gayunpaman, plinano na ito ni Lin Yaoguang sa tuwing inuutusan siya ni Feng Yuanzhang na gumawa ng masamang bagay. Nag-iiwan siya ng daan palabas kung sakaling mabunyag ito at ibabato sa kanya ni Feng Yuanzhang ang lahat ng sisi. Pagkasabi niya noon, kinuha niya ang isang pen na nakatago sa frame ng pinta. Pagkatapos niyang nakawin ang pinta sa bahay ng pamilya Min noon, kinuha rin Lin Yaoguang ang pen at inilagay roon bago niya sinunog ang bahay. Nakaukit sa pen ang pangalan ng ama ni Jiang Xi Event T, na malinaw ang bawat letra. Nabunyag si Feng Yuanzhang ngunit hindi pa rin natatakot. Sumigaw siya na ang lahat ng tao sa labas ay kanyang mga tauhan at sa isang hudyat lang ay hindi na makakalabas ang dalawa. Pagkasabi niya noon, pumasok sina Kinsan at Jiang Xi na magkahawak kamay. Sa loob ng panahong iyon ay kailangan niyang magpanggap kasama ang mag-ama at nadama niyang nasusuka. Ang simula ng kwento ay dapat ibalik sa ilang araw na ang nakalipas. Hindi sinasadyang natuklasan ni Kinsan si Xiaoxian na nakikinig sa kanilang usapan at nang malaman niyang espiya ito, gumawa siya ng pain. Sinasadya nilang magkunwari ni Jiang Xi Events GT na pinalaya siya sa bahay. At ang pagpapasuri kay Jiang Xi sa pinta ay upang makumpirma niya kung ang pintang dinala ni Feng Jingyun ay ang pinta ng pamilya Min, mayabang pa rin si Feng Yuanzhang. Sinabi niya kay Jiang Xi na kung pumayag lang sana ang kanyang ama na ibenta ang pinta noon, hindi na sana niya ito kinailangan pang nakawin at sunugin ang buong bahay ng pamilya Min. Minamaliit niya rin si Jiang Xi na isang bata lang at hindi niya ito maaaring parusahan sa pamamagitan lamang ng walang basihang salita. Biglang pumasok si Chief of Police Chen, narinig niya ang buong kwento at pag-amin. Walang saysay na isisi ni Feng Yuanzhang ang lahat kay Lin Yaoguang, at nang makita niya na wala na siyang takasan, kinuha niya ang kanyang baril at itinutok kay Jiang Xi Deng He. Agad naman siyang sinangga ni Kinsan. Bago pa man makakilo si Feng Yuanzhang, naunahan na siya ni Lin Yaoguang na pumindot ng gatilyo. Mabilis na napuruhan at napatay si Feng Yuanzhang. Pagkatapos noon, hinuli rin si Lin Yaoguang dahil sa pagkasugat kay Feng Jingyun at idinagdag pa ang krimen ang pagpatay kay Feng Yuanzhang at pagbebenta ng ipinagbabawal na paninda. Siguradong mahaba-haba ang kain niya ng pagkain sa kulungan. Sa wakas ay nagtapos na ang lahat at nalinaw na ang paghihiganti ng pamilya Min. Naglakas loob si Kinsan na mag-propose kay Jiang Xi, ngunit hindi siya pumayag dahil hindi iyon kasama sa plano niya. Ang plano niya ay siya ang mag-propose muna. Nagtampo si Kinsan, kaya hinalikan siya ni Jiang Xi Identities para mawala ang tampo. Sa sandaling iyon, palihim na isinuot ni Kinsan ang singsing sa kanya at pagkatapos ay hiniling niya na isuot niya sa kanya ang singsing na inihanda niya kahit hindi sila magkapares, basta bagay sila. Isang araw, biglang dumating si Chu Jinsing, ang nagligtas kay Jiang Xi sa sunog, upang hanapin siya sa bahay. Ang buton din ay sa kanya. Agad na nagsiselo si Kinsan at nag-iba ang mukha nang ipakilala siya ni Jiang Xi bilang asawa. Bahagya siyang huminahon at ipinakita pa ang engagement ring niya. Dumating si Chu Jinsing upang humingi ng tulong kay Kinsan dahil sa kasalukuyan ay nahaharap sila sa pananakop ng mga dayuhan. Hinihingi ni Chu Jinsing ang pondo ng militar mula sa mga trade association at negosyante at kailangan niya ng isang taong may kredibilidad upang tumulong sa pagtataas ng boses at umabot ito sa 20 milyon. Hindi na kailangang magsalita ng marami. Agad na kinuha ni Kinsan ang 15 milyon na puhunan at ibinigay kay Chu Jinsing. Ang natitira ay si Jiang Dong na ang bahala. Hindi sila maaaring manatiling nakaupo lamang habang nahaharap ang bansa sa problema. At doon nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button upang hindi makaligtaan ang mas magagandang pelikula. Sa ngayon, hanggang sa muli at bye-bye.